Sa paggamit sa ilan sa pinakamoderno armas, mas mahirap para sa unit ng Ukraine na sirain ang mga ito. Kilala ang Russia sa pagkakaroon ng ilan sa mga pinakamahalagang armas sa mundo, mula sa mga nuclear missiles hanggang sa mga hypersonic gliders. Ngunit habang nagpapatuloy ang digmaan ay patuloy na nakakapagpatibay ang NATO. Hindi sila kontento sa kanilang kasalukuyang kagamitan. Sila ay nagbuo ng mas bago at mas advanced na mga armas na maaaring magdulot ng malubhang banta sa pandaigdigang seguridad. Isa sa mga bagong armas na ito ay matagal nang itinatago, ngunit malinaw ngayon na nais nilang gamitin ito. Kaya ano itong armas na ito at gagamitin ba ito ng Russia laban sa Ukraine? Noong Abril ng 2022, si Russian President Vladimir Putin ay naglabas ng mahalagang pahayag tungkol sa isang bagong armas na nasa proseso ng pagbuo, ang Sarmat Missile System. Sa paglulunsad ng okasyon, pinuri ni Putin ang mga armadong puwersa. Nagpapahayag ng kanyang pagbati para sa matagumpay na pagsusuri ng Sarmat International Ballistic Missile, isang sandali na nagkaroon ng pansin mula sa mga ahensyang balita sa buong mundo, ang mga Western analysts at experts. Kilala na kanilang pagkukumpara ng mga kakaibang palayaw ay tinawag itong makapangyarihang missile system na Satan II. Ang Sarmat missile ay bahagi ng cutting-edge missile technology ng Russia na may kasamang pamumutong kay Putin na ito ay hindi matitinag. Ang kahangahangang arsenal na ito ay kinabibilangan din ng iba pang kilalang missile tulad ng Kinzhal at Avangard, parehong kilala sa kanilang kakayahan sa hypersonic. Isa sa pinaka-interesanteng bagay tungkol sa Sarmat missile system ay ang sobrang kalakihan nito. May timbang na mahigit 200 tonelada. Ayon sa opisyal na mga pahayag ng Russia, ang Sarmat missile ay maaaring umabot sa hindi malubhang bilis na 16,000 miles per hour. Kung ano ang nagbibigay daan sa ito na mas higit pa ay ang kakayahan nitong magdala ng 10 hanggang higit pang mga ulo ng bomba sa isang missile lamang. Isang kakayahan na malaki ang naitutulong sa kanyang stratehikong kakayahan. Ang stratehikong kahalagahan ng Sarmat missile system ay lumalagpas sa kanyang kamanghamanghang teknikal na mga tala. Iba ito sa maraming ibang missile system dahil nagbibigay ito ng opsyon sa Russia na ilunsad ito sa anumang banda ng mga polo ng mundo. Ito ay hindi lamang nagdadagdag ng komplikasyon ng mga estratehiya ng depensa, kundi nagdudulot din ito ng malaking hamon sa mga land-based at satellite radar at tracking system na kinakailangan mag-adjust sa bantang ito. Ngayon, opisyal nang kinumpirma ng Russia ang pag-deploy ng Satan II missile system sa combat duty. Ang mahalagang pag-unlad na ito ay napatunayang totoo ng Pangulo ng Russian Space Agency, Roscosmos, ayon sa ulat ng state-run news agency na RIA. Sumunod ito sa pahayag ni Pangulong Vladimir Putin noong Hunyo na ang Sarmat missiles ay malapit nang magkaroon ng aktibong serbisyo. Ang pagsasanib ng Satan II sa combat duty ay nagdulot ng pandaigdigang pansin, lalo na sa konteksto na mas pinaigting na posisyon ng Russia sa worldwide geopolitics. Ang Sarmat missile system ay kilala sa buong daigdig bilang isang simbolo ng determinasyon ng Russia na mapanatili ang kanilang malakas sa militar na presensya. Ang pandaigdigang implikasyon ng pag-deploy na ito ay dapat pansinin. Si Alexei Sorovyov, Deputy Chairman ng Defense Committee, ay nagbigay ng hint noon tungkol sa potensyal na paggamit ng Satan II bilang isang geopolitical tool. Sa isang interview noong Mayo sa state broadcaster na TV Russia 1, nag-alala si Sorovyov tungkol sa mga ambisyon ng Sweden at Finland na sumali sa NATO, lalo na't may kinalaman ito sa partisipasyon ng Russia sa Ukraine. Sa kasalukuyan, naging miyembro na ng NATO ang Finland habang nag-aantay pa ang ratification ng Sweden. Inirekomenda ni Sorovyov na maaaring gamitin ng Moscow ang sistema ng missile na Satan II bilang pampatibay loob o tugon sa mga bansang ito, pati na rin sa UK at US na itinuturing ng administrasyon ni Putin na mga pangunahing nagpapalakas ng NATO. Maaari tayong sumalakay gamit ang Sarmat mula sa Serbia at maabot pa ang UK. At kung tayo ay magsasalakay mula sa Kaliningrad, ang oras ng pag-abot ng hypersonics ay 200 seconds. Kaya't ituloy ninyo mga kababayan. Ang sistema ng missile ng Satan II ay isang malaking pag-usbong sa ballistic missile technology ng Russia. Ito ay binuo bilang tagapagmana ng orihinal na Satan ICBM na kilala bilang R-36 o Voyvoda na may kinalaman sa panahon ng Soviet Union. Ang naunang bersyon ng R-36 ay may mas limitadong kakayahan. Kayang magdala ng 10 lamang ng mga ulo ng bomba
na may saklaw na 6,340 hanggang 9,940 miles. Sa kaibahan nito, ang Satan II ay may mas malawak na saklaw, umaabot ng 6,200 hanggang 11,180 miles ayon sa datos mula sa US Center for Strategic and Intercontinental Studies. Hindi umiwas si Russian President Vladimir Putin sa pag-usapan ang kakayahan ng missile na Satan II. Binigyang din niya na ang mga advanced na armas na ito ay naglalakas loob na hadlangang nagbibigay babala sa mga sumasangkot sa agresibong retorika laban sa Russia na mag-isip-isip muna. Tinukoy ni Putin na lahat ng bahagi ng Satan II missile ay ginagawa sa loob ng bansa na nagbabawa sa pag-aasa ng Russia sa mga dayuhang kasosyo para sa produksyon nito. Kaalam, tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Mula noong pagsisimula ng paglusob sa Ukraine noong February 24, 2022, mas lalo pang nagre-rely ang Russia sa mga balot na nuclear threats laban sa kanilang mga European enemies. Si Dmitry Kiselev, isang mamamahayag sa state television na kilala sa kanyang malapit na kaugnayan sa Kremlin, ay nagdeklara pa na ang Sarmat missile ay kayang sirain ang isang lugar katulad ng Texas o England. Ang mga pahayag tulad nito, bagamat nag-aalala, ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Russia upang protektahan ang kanilang militar na lakas at impluensya sa pandaigdigang larangan. Ang Britain sa partikular ay nagiging skeptical sa mga pahayag ng Russia at itinuturing itong mga pampagayak lamang. Si Julian Lewis na nangunguna sa House of Commons Intelligence and Security Committee ay malakas ang kanyang tugon. Binanggit ni Lewis na ang kakayahan para sa mutually assured destruction sa pagitan ng Russia at mga Western nuclear state ay umiiral na ng mahigit 6 na dekada. Ang kakayahan na ito ay lumitaw kasabay ng pag-angkin ng mga strategic nuclear bombers na sinundan ng pagbuo ng mga intercontinental ballistic missiles. Sa kalaunan, ito ay nangangulugan na pareho silang may kakayahan na lipulin ang isa't isa ng matagal ng panahon. Pinalakas pa ni Lewis ang pahayag na ang pagdagdag ng bagong missile na Satan II sa arsenal ng Russia ay hindi nagbabago ng epekto ng Trident nuclear deterrent submarines ng Britain. Ang sistema ng Trident ay matagal ng pundasyon ng estratehiya ng depensa ng Britain na nagiging tapat na hadlang sa nuclear. Binubuo ng Trident program ang mga submarine na armado ng ballistic missiles at ito ay may mahalagang papel sa patakaran ng seguridad ng Britain. Ang ideya sa likod ng hadlang na ito ay na ang anumang potensyal na kalaban ay dapat ma-deter na huwag maglunsad ng isang nuclear attack na alam nila na ang Britain ay mayroong tapat at mataas na maaaring mabuhay na kakayahan na magbalik ganti. Sa kanyang sariling mga salita, may kakayahan ng maglipulanang ang Russia at mga Western nuclear state mula nang magkaroon sila ng strategic nuclear bombers na sinundan ng mga intercontinental ballistic missiles. Mahigit 60 taon na ang nakalilipas, ang pagdagdag ni Putin ng bagong missile sa kanyang umiiral na sobra-sobrang kakayahan ay talagang walang epekto sa epektibidad ng Trident nuclear deterrent submarines. Sa gitna ng mga diskusyong ukol sa mga kakayahan ng missile, ang mga kilos ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng internasyonal na pangamba. Pinaalam ng Russian Defense Ministry na pampublikong nangampante sila ng hypersonic ballistic missiles sa Ukraine. Kanilang inanunsyang matagumpay na sinilayan ang isang fuel depot sa lungsod ng Mykolaiv sa Black Sea at isang underground ammunition store sa western Ivano-Frankivsk. Bagamat kinumpirma ng Ukraine na talagang tinamaan ang mga target na ito, hindi sila nagbigay ng mga partikular na detalye tungkol sa mga armas na ginamit. Ang mga hypersonic missiles tulad ng Kinzhal Dagger rockets na sinasabing dineploy ng Russian Air Force ay tinuturing na cutting-edge weaponry ng modernong panahon. Ang mga missile na ito ay may kamanghamanghang kakayahan na makamta ng labis-labis na mataas na bilis, umaabot sa bilis na 10 beses ang bilis ng tunog, nakatumbas ng mga 8,000 miles per hour. Para magbigay ng pagkukumpara, isinilaysay ng subsonic cruise missiles ng US Air Force Tomahawk rocket. Ito ay kulang-kulang sa bilis, umaabot lamang sa kabagalan na 500 miles per hour. Gayunpaman, ang mga pag-usbong na ito sa teknolohiya ng missile ay hindi lamang nauukit sa bilis at lakas. Pinaliliwanag ng military analyst na si Pavel Felgenauer na ang tunay na kahalagahan ng modernong arsenal ng Russia na ito ay lumalampas sa kakayahan para sa pinsalang dulot sa lupa, sa halip hindi lamang upang magdulot ng pisikal na pinsala, kundi pati na rin upang magdulot ng epekto sa isipan at propaganda.
Sa kahulugan, itong mga armas ay dinisenyo hindi lamang upang maghatid ng makapangyarihang puwersa, kundi pati na rin magdulot ng takot sa potensyal ng mga kaaway. Ang simpleng pagkakaroon ng mga hypersonic missiles sa isang bansa ay may malalim na impluwensya sa pandaigdigang pag-unawa at sa mga estratehikong kalkulasyon dahil sila ay sumisimbolo ng malakas na militar na kakayahan at maaaring gamitin sa pamamagitan ng diplomasya at pampolitika na naratibo. Malinaw na kinakailangang magtugon ng kanluran sa pag-unlad ng mga armas na ito na maaaring magbigay ng takot at marahil ay respeto sa Russia at iba pang mga kaaway, habang ang mga bansa ay naglalaban para sa militar na pagiging superior geopolitical influence. Ang pagbuo at pagdeploy ng mga advanced na armas na ito ay naglilingkod ng paalaala sa nagbabagong larawan sa isang panahon kung saan ang impormasyon at pagkaunawa ay naglalaro ng mas malaking papel sa pagpapahayag ng global dynamics. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa armas na ito ng Russia? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguraduhin na panoorin ng next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.